sinasabi ni Ramon Tulfo na financier daw kayo ni Kong Kulong at ni Chavit Singson sa disabilitation plot sa government and reaction. Kung Ako, ito reaction ko dito. Ikaw, Mon Tulfo, wala ka ng kadala-dala. Ha? Nagulpi ka na ng babae before. Baka magulpi ka ulit ng babae ngayon. Nananapok to si Sara. Nananapok to si BP. Ha? Pambira. Mas di hamak malaki ito kay Claudine. Kung binugbog ka ni Claudine, mas lalo kang mabubugbog nito si BP Sara. Kaya mag-iingat ka. Ha? Lalo-lalo na bata-bata ka pa noon. Ngayon, tumanda ka na lalo. Delikado ka dito kay BP Sara. pansin nyo, ako ay hindi talaga ako nagbibigay ng mga aligasyon kung wala akong ebidensya, no? So, yung mga ganyan, kapag meron kang aligasyon, wala kang ebidensya, ang tawag dyan ay chismis. Ayun, chismoso. Ang pangit. Pambira. Mon Tulfo, ang tanda mo na. Ha? Hindi ka ba nahihiya sa balat mo na pag-iwanan ka na ng mga kapatid mo? Yung dalawa, senador na. Yung isa, lakas-lakas ng channel. Ikaw, chismis pa rin. Pambira. Ha? Ikaw pa ang matanda. Hindi ka ba nahihiya sa balat mo? Mon Tulfo. Hoy, dapat naman meron kang kinatandaan. O hinahamon ka ni BP Sara. Ilabas mo yung ebidensya mo. O kasi sabi nila si BP Sara ay nagpipinance daw to destabilization. O ang tawag sa iyo ay chismosa. Ito po, ituloy na lang natin kasi baka may tugtog yun, baka ma-copyright pa tayo. Ito, pag-usapan natin ito, patungkol pa rin to kay Mon Tulfo. Okay? Sige, pasok. Gabi sa inyo, Attorney Topacio. Magandang gabi po, Madam Corina. It's always good to see you. Maraming Always good to see you too, sir. Sir, anong reaksyon ninyo nung masama po yung pangalan po ninyo doon? Well, pareho lang po kami ng reaksyon ni kaibigang Mike Defensor. Katawa-tawa po ito. Alam niyo po, matagal nang katawa-tawa itong si Ginoong Mon Tulfo. He's the same person who said nakaiwan daw ng 1 billion in cash si Pangulong Duterte sa Malacanang. So, we take these things with a grain of salt. Grabe, no? Nakaiwan. Tama, chismoso tong matanda na animal na to. Nakaiwan daw ng 1 million cash si PRRD sa 1 billion. Pambihira. Ano kaya ito? Hindi, ako nagtatanong lang hindi kaya nagdodroga to? Hindi kasi di ba yung mga nagdodroga, yan yung mga nag-hallucinate kung ano-anong nakikita. Di ba? Or bakla. Kasi chismoso. Di ba? Or talagang gusto niyang magkapera. Mamaya pag-uusapan natin yan. Dahil mukhang pera. Di umano. Ito si Mon Tulfo. Pati si PRRD pinagkakitaan nito. Okay, he seems to be very sure sa kanyang mga pangalan. Saan po kaya nakuha ang impormasyon na ito? Meron po ba kayong mga haka-haka? Well, ang haka-haka ko dyan, he may have pulled it out of his ass kasi wala naman pong batayan. Isipin mo, tingnan nyo to pati si General Bantag, kasali pa sa destabilization. Matagal na ngang wala. Di ba? Nagtatago na nga yung tao. Dahil pinulitikan nitong si Boying. Diyan katindi Sila pa ang magde-destabilize ng gobyerno. Ibig sabihin kasi, nitong si Mon Tulfo, basta kalaban ng administrasyon dahil isinisiwalat yung katotohanan, destabilization na. Clear na clear ang bunganga, no? Para any of those people in that list should be included in the term destabilizer. Sapagkat wala naman pong destabilizer as a legal term in the legal lexicon. Meron po dyan inciting to sedition, or sedition, inciting to rebellion, or Ayan, na sinasabi niya, wala naman destabilization. Merong sedition, inciting to sedition, yung mga ganon. Anong punto dito ni Attorney Attorney Topacio? Ang punto niya dito, kung sa tingin mo, meron kang ebidensya, meron namang paraan ang batas. Hindi i-demanda mo kami. O sedition. O, di ba?
inciting to sedition o whatever. Yun ang punto. Pero yung destabilization, alam mo, pakanalang nila yan eh. Yung salita na yan. Sinabi nga ni, if I'm not mistaken, si VP Sara, ang sabi niya, itong gobyerno natin, pag nagsalita ka, nang nalalaman mo patungkol sa baho na ginagawa nila, isinisiwalat mo, nagrereklamo ka, inilalabas mo ang galit mo, doon sa halimbawa ay nakawan nila, doon sa pagka-responsable nila, doon sa kakulangan nila sa pagsaayos ng bayan natin, para sa kanila destabilization yun. Pero sa katunayan yun ay freedom of speech. Pinauso lang yan nitong gobyerno ni Bongbong Marcos. Bakit? Kasi ayaw nilang magsasalita tayo ng baho nila. So ibig sabihin, kahit naaamoy mo ng mabaho, huwag kang magsasalita. Kahit na nakikita mong magnanakaw sila, harap-harapan na, may ghost project sa syudad nyo, huwag kayong magsasalita. Wala kayong karapatang magsalita. Kayong mga vloggers, wala kayong karapatang magsalita. Kayong mga general, wala kayong karapatang magsalita. Kung ano ang makita ninyong pagnanakaw namin, huwag kayong magsasalita. Ha? Isarili nyo na lang. Dahil tatawagin namin destabilization yun. Kahit tama kayo. Ganun po ang gusto nila mangyari. Rebellion, there's terrorism, there's the crime of coup d'etat, pero wala po akong nakikita na ginagawa po namin sa pagpoprotesta against corruption that can be classified under any of those punishable offenses. Bakit po sa tingin ninyo nadadawit kayo? Hindi kaya meron pong nagsasabi na nagmi-meeting-meeting kayo, pero wala naman po illegal sa Bakit? Corina, ano ka ba? Ano masama ba mag-meeting-meeting? Di ba? Hindi paano daw nasabi ni Montulfo, baka nagmi-meeting. Ba yan? Ganon? Illegal na mag-meeting-meeting? meeting, ano po? Ay opo, nagmi-meeting-meeting po talaga kami. In fact, may mga committee po kami para sa pagkilos po sa EDSA Shrine. Merong in charge ng pagkain, entertainment, speakers bureau, yung marshal, security, para po hindi kami mahaluan ng mga provocateurs na katulad po nung nangyari dati. Binabantayan po natin yun kasi tayo po rin ang masisisi. But that is the extent of our meeting. In fact po, the PDP Laban just this morning came out with a statement explicitly saying that we are against violence, we are against any extra-constitutional regime change, and that the rally on the 16th to the 18th should remain peaceful. Ito ay dapat mapayapa, may kaayusan at walang karahasan. Yon. Ito, maliwanag yan ha. Ayaw natin ng karahasan. Kasi alam natin, gagamitin yan ng kampo ng mga mastermind. May rally. So, syempre, yung rally matutumbok at makikita at maririnig yung galit ng buong bayan sa Pilipinas. Nang sigaw nila dito sa magnanakaw ng ghost projects. At paano nila guguluhin yan? Tataniman po yan ng manggugulo. Usually yan mga komunista, NPA, etc. etc. Yan yung mga nasa kaliwa. Tataniman niya ng kaguluhan. So hindi po tayo ganun. Even yung KOJC nagbigay na ng statement. And the same statement din coming from me personally na hindi po kami sang-ayon na pagbagsakin ang gobyerno ni Bongbong Marcos. Let me repeat that. Batas lang po tayo. Doon lang tayo sa ayon sa batas. Okay? So hindi namin pababagsakin ang gobyerno ni Bongbong Marcos. Kung ako tatanungin, personally, this is my personal statement, I will ask for Marcos resignation. Because yan po ay nasa batas. Pero hindi pababagsakin. Kasi yung pababagsakin, pipilitin ka namin umalis dyan. Sa ayaw o sa gusto mo, masasaktan ka. Pero yung sinasabi natin that you resign, karapatan namin yun because I know, personally, in my opinion, hindi ka nakarapat dapat dyan. So, pwede kong hingin yun. Legal po yun. Pero kung ayaw mo,
Wala akong magagawa. Sinabi ko lang, sinigaw ko yung hinanakit ko. Anong tawag doon? Freedom of speech. Freedom of the press. Diba? Pero yung paghingi ko sa iyo ng resignation, yung naaayon sa konstitusyon. Walang pilitan. Ayun. Ang official po na pagsisimula ay 16. Yung 15 po ay ingress o paglalatag. Magsiset up po roon, entablado, LED wall, at mga iba't iba pa pong mga accessories na kailangan po sa isang public assembly. Before we talk about that, isang question lang po. Do you have anything in common with everybody? Ito muna, bago yan kay Corina. Gusto ko lang masabi, no? Malaking bagay po itong rally na ito. Kasi 16, 17, 18, malaki po ito. 3 araw. At 2 grupo. Okay, meron nyo sa INC, meron itong kay Topacio. At pagsabay yan, for 3 days, palaki to ng palaki. Diyan na posibleng pumasok yung bulto ng tao on the second. Pag nakita nila first day, on the second, and then marami nang magjo-join na yung dati ay takot magsalita. Ulitin ko ha, doon lang tayo sa legal. Magsasalita na at pupunta na. Ito na po ay EDSA 1 style because maraming araw. Iba po kasi yung isang araw lang eh. Iba yung 3 araw. So hopefully, hindi tayo gambalain nitong mastermind. Tatandaan po natin, malaki po ang pera ng mga mastermind dito sa Nakawan. Malamang-lamang yan, guguluhin nila yan. They will not let it happen na mabubuking sila, mailalabas ng buong bayan, ng buong Pilipinas yung kanilang sama ng loob dahil matutumbok itong mastermind. Ano daw in common nitong mga sinasabi ni Montulfo? In that list, meron po ba kayo nakikita Bakit na nasa listahan? Bakit anong common denominator? Ako, para sa akin, isang common denominator, nagsasalita. Diba? Against, matapang na nagsasalita dito sa Nakawan nitong magpinsan. pagkakapare-pareho ng pananaw sa politika? Opo, the common thread that runs through all of us there ay our disgust, our extreme disgust dito po sa nangyaring tinatawag na floodgate o flood control scandal, sapagkat kung titignan niyo po yung amounts involved, talagang mind-boggling. I cannot wrap my head around those amounts. And to us, we believe that it is the greatest thievery ever, pinakamalaking pagnanakaw sa kasaysayan ng ating bansa. Grabe, no? Pinakamalaking nakawan sa kasaysayan ng ating bansa. Kailan nangyari? Sa termino nung magpinsan. Ganyan po kasalot itong dalawa. Itong dalawang apelyidong ito sa Pilipinas. Marcos Romualdez. Ang laki po ng damage. Kung susundan ko itong sinasabi ni Atty. Topacio, ang laki po ng damage ng nagawa nitong dalawang apelyido sa Pilipinas. Marcos Romualdez. Ayun. So kilala po ninyo lahat ng mga pangalang naroon. Yung mga colonel po ay active pa or mga retirado na po? Ang mga retirado po yun, sapagkat kung yung mga nasa active service po, ay may mga limits po, bagamat hindi po sila tinatanggalan ng karapatan under Article 3, yung Bill of Rights, ay may limits po kung paano nila i-exercise yung kanang freedom of expression. So, mga retirado po yun. Yung iba po actually, first time kong nakita nung kami ay nag-organizational meeting, ngunit what I can assure our people is that wala pong pinag-usapan doong destabilization, walang pinag-usapang violence, walang pinag-usapang mga armas, at walang pinag-usapang ibang bagay na gagawin, kundi maghayag lamang ng saloobin na I believe is common with a lot of our people na talagang gusto na nilang tuldukan itong mga anomalyang ito. Last question, sir. Sa palagi po ba ninyo,
ay posible ang revolutionary government. Meron na po bang parang tipping point na Ayan, RevGov. Ayan, ito po usapin ng RevGov. Okay, tingnan natin. Hayaan ko na si Atty. Topacio sumagot. maaaring yan ay clear, imminent? Hindi naman clear and present, but imminent. Doon po yan, if you are saying, ma'am, na yung revolutionary government, such as that which happened in 1986, katulad nga po ng sinabi ko, naglabas po ng opisyal na pahayag ang PDP na we are against any extra-constitutional regime change. Kung magkakaroon man po ng change in government, it should be within the parameters of the 1987 Constitution. Ayaw po nating lumabas sa 1987 Constitution. Yun. So, ibig sabihin, dun lang tayo sa legal. No? Andyan pa rin. Posible magkaroon ng change of government. And, mga kababayan ko, let's pray hard for this. Itong mangyayaring rally na ito. Nawa ay makamtan natin ang totoong hustisya. Dahil grabe ang pahirap sa Pilipino. And hopefully, and we pray hard na mangibabaw ang kabutihan laban sa kasamaan. We can do this legally. Huwag po tayong gagawa ng illegal or huwag tayong maiinip gagawa ng illegal kasi yan ang gagamitin nila for martial law. Yan ang gagamitin nila para sasabihin na mali yung itating pinaglalaban. Tatandaan po natin, etong magpinsan na ito mahilig magbaliktad ng sitwasyon. We can do this. We can win this legally. Ako in high spirits dahil maganda pakiramdam ko rito. Kapit mga kapatid. Kapit. Okay, maraming